Ayun, are we live? Live na po. Alright, salamat Miss Len. So, magandang hapon po. Welcome everyone to Kwentuhang Cybersecurity ngayong November 28, 2025. So, our topic for today is Defenders versus Holiday Threats, Cybersecurity Mindset, Christmas Scam, TDPS. So ako po si RB Banyes and with me today is Mr. John Ray Liwaliu. And it's a great to have all of you here, our cybersecurity community, advocates, and defenders who continue to push for safer digital spaces. So bakit nga ba kailangan nating pag-usapan ang mga threats tuwing Pasko? So, ngayong holiday season, alam natin na by the way, hi John Ray, mag-hi ka muna, John Ray. Hello mga ka-Fakes Pro. So, happy holiday or sa US. Tsaka sa Philippines kasi naka-Black Friday ngayon. Kaya maraming sale online. So, timely yung topic natin. Ayun, so US pala yung company mo, John Ray, ano? So, akma sa topic natin ngayon. And anong holiday mayroon sila ngayon sa US? Thanksgiving holiday. Alright, okay. So, ngayong holiday season, alam naman natin, nasabi mo nga kanina, alam naman natin na habang abala ang lahat sa gifts, gatherings, at year-end rush, mas abala rin ang threat actors sa pag-launch ng scams and cyber attacks. So pasensya sa mga alaga ko, andito sila sa tabi ko. So this season, this is the time of the year when online threats surge. Nandyan yung fake promos, fraudulent activities, fraudulent deliveries, phishing emails. Oh. So, mag-share screen na. John Ray, pwede bang tuloy mo ng konti? Ayan. Medyo, Ayan. So, naglabas na yung CICC about sa danger or yung tinatawag na holiday season, which is maraming scams talaga. So, naglabas sila ng top 12 scams of Christmas in the Philippines. So, beware sa mga online shopping scams, fake delivery scams, call scam, task job scams, investment scam, lab scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, online gambling scam. So, napakaraming scam. Tingin ko ang i-highlight natin is yung online shopping scam at yung travel scam. Which marami ngayon pumupunta sa Baguio tapos nakakapag-book ng fake reservation. So yung mga scammers, ina-attack nila or nagde-deploy sila ng mga fake page. At pag na-chat nyo yun, then goodbye na sa down payment niya. So, yun. Sir, next slides. Oh, nawala si Sir RB. So, next yung holiday season at time for joy and danger. So, kahit sa... sige sir. so sorry. So, next yung holiday season at time for joy and danger. So, kahit sa... sige sir. So sorry. So, next yung holiday season at time for joy and danger. So, kahit sa... sige sir. May delay yata. Ayan nga sir, nag-delay. Sir, go lang.
Ayun, anyway, sige. So, slide 2 na tayo, ano, John Ray. Yes, sir. Okay, so under this slide naman, it highlights the contrast between holiday joy and increased yung cyber danger. Una, may spike sa online shopping, deliveries, payment transactions, at dito pumapasok ang opportunities ng cyber criminals. In this slide, the data shows phishing attempts surged by 600% before Black Friday. Sakto yung nabanggit mo kanina. Meaning, pagpasok pa lang ng November, sobrang aggressive na nila yung mga hackers. And over $350 million ang losses sa holiday scams. Pero sa kabila nito, may strategic advantage ang attackers eh. So, maraming companies ang naka-holiday mode, kulang ang monitoring. So, alam nila na may mga reduced sa staffing. And then, mayroong high online traffic, natatago ang malicious activity sa dami ng users. And nandyan din yung human distraction. Lahat ng tao nagra-rush. So dahil sa pagra-rush, kiniklik ng mabilisan ng mga tao yung mga link na pinoprovide ng mga hackers at mas madalas ito yung nagkukos ng pagkakamali ng mga users. And para sa kanila, itong season na to ang perfect storm para sa mga scammers. So ito yung danger na dala tuwing holiday season. So since we know the environment is risky, importanteng maintindihan din natin ang mindset na kailangan para hindi tayo maging biktima. So lipat tayo sa next slide, Ray. Alright. So, ayun nga. So, sabi ni Sir RV, yung mahalaga ngayon is yung mindful ka sa mga ginagawa mo online. Not only online kasi kahit sa mga expressway, kung nabalitaan nyo may mga scammer na ina-attack nila yung emotion ng sa Pilipino kasi maaawain tayo. So, gusto nating tumulong without thinking. So, ito yung mga mindset na kailangan natin. Being proactive, critical thinking, and vigilance. Yeah. So, yun yung mga importante. Kasi isipin na lang na laging may panganib. Kaya importante na suriin ng seller, for example. I-check ang website kung legit. So, ngayon, Black Friday, maraming nagsisale sa PlayStation, sa Nintendo Switch, sa mga games online, kahit sa mga shopping like Lazada, Shopee. So, be mindful na wag nyong basta-basta ilalagay yung credit card credentials nyo online, especially if fake website yan. So, possibly na ma-take over or wala ng OTP na kailangan pag yung card nyo is naka-publish na online. So, may mga hackers na, hindi lang hackers, kahit sa mga gas station, pag napicturean yung ATM card nyo, so, isa yun sa mga possibly na hindi na kailangan ng mag-send ang OTP sa mga cellphone nyo. So, mas, yeah, sige, sir. And of course, yes, siguro kailangan ding pairalin yung critical thinking nila. So dapat every time na may ma-receive silang mga links from unusual sender, dapat kini-question nila 'yon, no? Is it necessary for them to open that links? And kung may mga offers, 'di ba? Maraming mga offers ngayon. So I think lahat tayo nakaka-experience niyan. Too good to be true yung mga offers nila, both sa emails, sa text messages, and sa lahat ng mga messaging tool. And Try nating magduda. Yeah. yes, so dapat i-check natin everything that triggers
emotion at saka yung urgency ng bawat hinihingi ng mga unknown senders Yes, sa atin. especially yung pag-pressure sa inyo or yung urgency ng message. At ngayon ngang holiday, papasok yung 13th month pay or yung mga may 15th, 16th. So, yung mga bonuses. So, be mindful na to handle your finances. So, always be mindful lang transaction online o kaya yung mga meet up kasi medyo risky ngayon. Dapat hindi kayo basta-basta nagtitiwala. Yun. So dapat vigilant sila. They should remind always that threats evolve daily, ano. So dapat updated at alerto sa lahat ng mga unusual notifications to your emails, to your devices, etc. And to add, ano, your role as a defender means hindi naman natin kailangan maging cybersecurity expert, ano. Small habits like verifying yung URLs, using MFA and reporting suspicious messages already create a huge protection sa sarili ninyo, sa family ninyo, and of course, dun sa company kung saan kayo nagtatrabaho. Yun. So, kung duda ka, i-verify mo. Or yung sikat nga sa atin na, sa cybersecurity, trust but verify. So, always trust but always verify din. Bakit mahalaga ang pagmatsyag? Ang scam mabilis mag-evolve lalo na tuwing Pasko. Regular mag-review ng transactions nyo online. So, minsan sa GCash, so makikita nyo biglang may payment. So, walang text pero nasa application siya, nasa transaction logs nyo. So, yun yung mga kailangan nyong i-secure like permission sa apps. Possibly nakapag-download kayo ng application. For example, yung gambling app na naka-connect sa GCash nyo. So, pwedeng mag-cash in automatically yung fake gambling app through your GCash without your OTP. So, huwag tayong mag-assume na GCash agad yung problema kung ano-anong nakalink sa GCash natin. So, ayan. Yes. Ngayon may tinatawag silang APP John Ray, if you are aware of that. Yung tinatawag nila na authorized push payment Ah, scams. yeah, sir. And Yan. ito, vulnerable yung mga apps natin such as yung PayPal, GCash, banking apps such as yung BDO, Metrobank at saka BPI. And even yung mga ano natin, mga international transfer apps. Pati yung mga cryptocurrency So, ngayon maraming mga paraan para ma-scam ang mga tao. Kasi siyempre, holiday season and they know that everybody uh, are, busy. So, pwede nilang manipulohin lahat yung utak, the way you respond, at lahat ng mga gagawin mo by, getting all the informations that you have, um, lalo na yung mga financial informations ninyo. Especially ang daming sasabay sa holiday na sale. So, syempre hindi lang mga legitimate businesses yung nagre-ready. So, nagre-ready din yung mga hackers or yung mga scammers. Sasabay sila sa sale, di ba? So, magpo-post din sila ng mga ads nila online para ma ma-catch or ano yung attention nyo at possibly na kayo yung maging victim. Yes. Okay. So ngayon, at least malinaw na kahit papaano kung anong mindset ang kailangan natin. Nandiyan yung sabi nga, being proactive, critical thinking, vigilance, and of course your role as a defender para hindi tayo basta-basta mabiktima. So tingnan naman natin John Ray, yung actual threat landscape ngayong 2025 holiday season So in this slide, nandito yung big picture threats for 2025 holiday season. So
Una, 89% ano sa US 'to kasi naka-Black Friday and mayroon silang holiday ngayon. So, ginawa naming si US. So, 89% of US, hey, diyan na ipakitulong sa Yeah. So 89% of US consumers experiences holiday fraud this massive. So kahit kahit sa US, kahit isa sila sa leading cybersecurity, possibly hindi yung cybersecurity yung issue, which is yung end user yung nagiging victim online. So attackers may use AI to clone websites, generating realistic chat messages and run on automated campaigns. So, ayun, huwag kayong basta-basta maniniwala online, especially ngayon na may artificial intelligence. Yeah. So, second, nandiyan din yung yung malicious lookalike domains. So ito naman ginagamit nila para manakaw yung personal information natin and even yung mga financial data natin such as yung mga in-enroll natin sa bank accounts. So, ngayong season na to, marami talaga mga activities wherein they can steal your personal or payment information. And third, nandyan yung ransomware attacks which surged 30% during last month and well, during November and December. So ito yung kasagsagan November and December because they know na maliit yung number ng mga employees na pumapasok and yung investigations whenever there are activities na risky, alam nila na mas slowest yung pag-iimbestiga because of the number of staffing during this season. Yes, And so tayo sa mindset na sa cybersecurity. So expected din ng mga cybersecurity professionals na konti yung tao ngayon. So mas vigilance kami ngayon, mas nagmo-monitor or mas aware kami na possibly tuwing holiday season magde-deploy ng mga zero-day attacks yung mga hackers or mga scammers. Ayun. isa dyan, Ray, ito yung actual experience mo kasi nasa SOC ka or sa Security Operations Center side. So I think ikaw yung makakapagbigay ng actual scenario or actual experience based dun sa sinasabi natin na threat. Yes, sir. Ngayon naglalabas yung mga threat actors na mga zero day nga tulad ng nasabi ko na pero yun yung mga attacks sa mga corporate. So yung mga attacks naman sa mga scams o sa mga end user. So iba din yun. So possibly ngayon sila naglalabas ng mga campaigns, malicious links. Ngayon sila nagde-deploy online. Oh yeah, tama, tama. This is the perfect season for exploitation kasi yung attackers tinatarget talaga nila yung mga companies during high pressure events because sabi nga natin people are overwhelmed. So ito yung tamang panahon para makapag-exploit sa different companies. Alright. Okay? So yan yung yun yung brief holiday season threat overview natin. Alright, punta naman tayo sa Christmas scams and phishing social engineering. So, this slides focus on most common seasonal scams tactics. For example, delivery of text scams, fake shipping notice with malicious links works well dahil lahat inaabangan na ang mga packages. So, sabay-sabay na yung delivery. Maraming excited about dyan. So Yeah. nandyan din actually yung yung charity scams, yung ito na-experience ko na to Maraming mga fake foundations claiming to double donations for Christmas. Mhm.
So I assume or I strongly believe na marami sa atin ang na-experience na 'to, yung charity scams. Kasi nga, sa Filipino nga maaawain tayo. So, yung Correct. emotions natin medyo ano, so mapapansin niyo naman tuwing holiday dadami yung mga pulube sa kalsada. Hindi naman sa ano, pero hindi lahat dun is legitimate na pulube 'no. So, isa din siyang parang syndicate possibly na nagpapakalat ng mga, nakakaawang bata sa kalsada. Correct. Sometimes organized 'to, eh. So, Yeah. beware, sabi nga natin kanina dapat vigilante tayo, Pero hindi masamang tumulong. oh, Mahirap nandun tayo, eh. lang na ano, pero yung minsan yung tinutulungan mo yung nang-i-scam na sa'yo. Correct. Andiyan din actually, diyan Ray, during the season ano, nandiyan din yung ano, yung siyempre digital na tayo ngayon, nandiyan din yung social media gift exchanges. Katulad siya ng Secret Sister. Ito yung parang pyramiding scheme na nakakapag-leak pa ng personal information natin. So sometimes talagang ini-stalk ka nila, ini-stalk nila kung nasaan ka, ini-stalk nila yung family mo just to get information or personal information that you have, and then they will use that into of course malicious intent and activities. So beware in posting personal informations sa social media regardless. Nandiyan na tayo ngayon, eh, 'di ba? May mga times pa nga na yung ano, yung location mo, ano nga yun, yung location mo is at ano nga yun sa mga ano, sa mga Gen Z natin, at the moment pala, at the moment. Okey. Yung So tina-tag pa nila yung location nila kung, correct. nasaan sila. So, possibly kahit yung magnanakaw puwedeng puntahan yung bahay niyo 'pag nag-post kayo na wala kayo sa bahay, yung mga gano'n. Yes, so be mindful in posting personal informations kasi sometimes ginagamit nila yung mga address ninyo, yung mga personal information niyo para magawa yung social media gift exchanges scam. Yes. Share ko lang din yung scam na na-try ko last year nung holiday sa Lazada kasi may nagpalit nung parcel ko. So, be Mm. mindful lang na take a video or photo 'pag bubuksan niyo na yung parcel niyo para meron kayong evidence na napalitan yung parcel niyo. So, meron naman lahat ng shopping online na assurance or kumbaga as long as meron kayong proof na mapapakita na napalitan yung i-report niyo lang sa kanila. Yeah, okay. So ayun nga. So marami talagang mga scam ngayon, marami pa pero siyempre focus lang tayo dun sa discussions natin ngayong araw na 'to. Okay? So next slide tayo. Ayan. So, Christmas scam season. Okay, so andito rin yung ano, yung fraudulent offers and fake websites. So dito naman meron tayong three major scam patterns. Number one, nandiyan yung paano ko ba 'to basahin? Typo squatting. Para siyang ano, para siyang domains siya na parang legit pero wrong spelling. So kung mapapansin ninyo, let's say kung observer kayo ano at kung talagang tinitignan niyo yung mga ina-access ninyo sa internet, minsan mayroon mga google.com pero yung Google na yon hindi siya double O. Spell niya is google.com. And nandiyan din yung ano yung Amazon. Sometimes yung O doon sa zone ginagawa nilang zero para i-redirect ka sa fake na domain. And nandiyan din yung ano yung sa pang scam patterns, yung too good to be true deals.
So, nabanggit kanina ni John Ray yung ano 'no, yung online yung mga sales ngayon. Uso yung mga sales ngayon ano. So, maglalagay sila ng mga huge discounts on, in-demand items. I don't know kung na-experience mo na 'to, John, pero hindi kasi ako mahilig mag-purchase online ano. Yes, sir. Na-experience ko na. Hmm, Pero as an attacker, no? So, i-share ko lang din yung ginawa kong mali, which is for testing purposes. So, for example, may nag-gather na critical information. For example, yung leak ATM accounts nyo online. Ngayon, ang mga hackers, ipapublish nila yan online. For example, sa Pastebin. So, doon kayo makakahanap ng ATM credit card. Ngayon, ang gagawin ng hacker para magamit nila yung credentials ng ATM nyo, itatry nila kayong i-search sa Facebook. Aalamin nila kung taga saan kayo. Kasi hindi mag-succeed yung transaction if ang location mo is nasa Philippines tapos yung ATM information mo is taga US ka. So, ang gagawin ng attacker, for example, is gagamit sila ng VPN para maging US yung geolocation nila. Tapos doon nila gagawin yung transaction para mag-succeed gamit yung ATM credit card nyo. So, ayun, makakabili kayo online gamit ang leaked credentials ng ATM. Makita nyo yan sa internet. So, kung gusto nyong testing for educational purposes only, pwede na. ayun. So, maraming mga experience 'tong si John Ray ano. No, pero In ano lang yun, testing. Oo, okey. So, mayro'n pa isa, John Ray, yung number 3 natin. Low price, counterfeited items. Ayan. So, sa mga SNR, usong-uso yan. Be vigilant kasi kahit yung legitimate mga stores, pwede silang, nagsisale sila kasi nga mostly ng product is pa-expire niya. So, be mindful always na check nyo din yung dates para hindi kayo malugi or magsisi sa Ayun. So, in short, itong slide na 'to, cite brands, well, it also cites yung mga brands ano, heavily targeted by, typo squatting. Nandiyan yung Amazon, which is mayroon silang 6,000 plus domains, and, yung, OpenAI, mayroong, 5,000 plus, domains. So, yeah, yung mga scammers natin talagang, uh, use or gumagamit sila ng mga fake reviews and, fake, delivery tracking para mas matagal ang panloloko. So with that, kailangan nating always i-check yung sold by and, ships from, especially sa mga marketplaces. Okay? So Yes. yun. So since, fake sites, can steal your info, our info, attackers also try to, take over accounts directly. So sa susunod na slide, tignan natin, ang account takeover and, yung tinatawag na data, theft scams. So move tayo sa next, slide, John Ray. Alright, ito na sir. Ayun, Ayan. this shows 4 techniques used for account compromise. So yeah, tulad ng nabanggit kanina, credential stuffing, stolen username, password paired from previous breaches or tested automatically using tools like Sintra MBA. So Ayun, yung mga nandiyan. credentials, pwede sila maka-login sa account nyo kung possibly na gather yung data nyo sa mga fake websites. Okay. Meron din tayong tinatawag na ano na gift card and, loyalty point, theft. So ito naman, nandito yung, token, cracking, which is, ino-automate nila or yeah, ino-automate nila para
ma-find out yung mga active balances natin like sa SM, 'di ba? Mayroon tayong mga SM rewards sa mga gas companies, sa Shell, mayroon ako niyan. So, eto rin actually hindi rin sila ligtas sa mga data theft. And sometimes mag-ingat tayo in sharing, 'di ba? Sometimes yung card natin sinaswipe natin doon sa cashier yata ang tawag doon sa gasoline station. And 'di ba may mga nababalitaan tayo before na may mga nananakaw ang laman ng mga ATM nila kasi yung information doon sa card na binigay nila doon sa cashier ng gas station, mismong yung mga, well, ito according to the news lang mismong yung mga ano doon sa loob ng ano, sila yung kumukuha ng information and binibenta nila yan for them to yeah, kinukuha nila yung mga information and then ginagawa nilang negosyo yung mga informations na yan. So beware. So kung kailangang gumamit ng mga credit card or ATM card when purchasing na gas sa isang gas station, maigi na tayo na lang yung mag-key in dun sa mga information na kailangang i-key in doon sa physical na Wag na machine. wag tayong magbabayad na ibibigay natin yung card natin. Never Yes. dapat mawawala sa tingin nyo yung card nyo. Especially kung wala kang sticker yung CVV nyo, yung sa likod ng card. So, CVV actually is like the password of your physical ATM card. So, mas mabuting naglalagay ng sticker dan. Okay, next. Ayun, mayroon din tayong ano diyan mayroon pang isang technique diyan rin. Nandiyan yung shoulder surfing. Ito usong-uso 'to ngayon Minsan nga may nakikita ako, may mga sinusundan ako sa ATM machine, tinatawag nila yung guard. Nagpapatulong sila sa guard para mag-key in ng mga information dun sa ATM. So maling-mali, 'di ba? Kasi ito yung mga method na talagang ano siya risky siya Sharing Kasi pa. it combines low tech and high tech attacks making the thread hard. Basta medyo ano siya minsan na-experience mo na ba yun, Jarley? Yung shoulder surfing? Ako kasi tinatakpan ko talaga. Oo Pero naman, yung sabi. madalas sa mga matatanda na mahina na yung pantingin, so sila ng help. So possibly sa strangers, after nila makuha yung PIN, pwedeng sundan yung matanda, then nakawin yung physical card. So Correct. medyo sama natin yung mga elderly na kung mag-withdraw sila sa ATM. Dapat sabahan ng mga anak, kapamilya, or yung mga trusted na tao para hindi makuha yung PIN mismo ng card. Right? Okay. Christmas scam, ransomware. Yan. Sige, sir. So, Alright. ransomware attacks, tulad ng nasabi ko kanina, tuwing holiday season, sigurado magro-roll out ng mga zero-day or new ransomware variants ang mga cyber criminals, especially kasi nga andun yung pressure sa mga companies since maraming nagtatransact online. So, yung reliability ng company is maaapektuhan pag nagkaroon sila ng downtime. So, iniiwasan ng big companies na magkaroon ng downtime since tuwing holiday season, expected na mga tao na magsasucceed or seamless yung transaction nila. So, dun sasabay yung mga cyber criminals para ma-pressure yung mga big companies to pay the ransom. So, yun yung mga nakikita natin na attacks or yung way nila, ginagamit nila yung urgency or yung pressure kasi nga holiday. Ayun. Yan. So, yun. Nandyan din yung malvertising and adware. So,
Ito naman yung malicious ads and unwanted programs spike during holiday shopping. Nandyan yung fake deals and exploiting quick scrolling habits of consumers. So kapag sinabi na yung trigger ng key malvertising, nandyan yung deceptive redirects, sophisticated phishing schemes, and exploiting online shopping urgency. Yun. So, go ahead. Abang question. O tuloy na lang natin. Okay, next slide. So modern attacks, weaponization of AI and automation. So in this slide is divided into the three sections: AI generated phishing, flawless grammar, personalized content, highly realistic messages. Ayan. So dati kasi pag phishing email, mapapansin pa natin sa grammar na yung mga hacker is manually pa nagta-type ng sentences. So kung taga-Russian, for example, is hindi naman English yung main language nila. Kaya medyo mapapansin mo sa sentences na mali pa yung sentence. Pero ngayon na may AI na, AI generated na yung mga phishing campaigns nila, kaya medyo flawless na yung grammar. So yun yung na-exploit or na weaponize yung AI intelligence. Okay, so nandiyan din yung sophisticated evasion and deepfakes. Ito usong-uso na to ngayon. Talagang makabago na yung pamamaraan Ito yung parang AI audio, video and text tools na kayang mag-imitate ng real people para ma-enable yung fraud, magkaroon ng mga misinformation, and ginagamit na rin ito for social engineering. Actually, sa mga nangyayari ngayon sa politika natin, sa gobyerno natin, ginagamit na to ayaw kong magbanggit pero ginagamit na tong deepfakes na to at saka mga technology, yung AI na sinasabi natin, para Yes, yung mga ma-imitate troll na people and mga automated likes and comments online na yeah. nakaka-affect sa na encourage din na maniwala sa fake news. And ginagamit na rin kasi nila yung AI sometimes to remove yung human errors. Kaya ang hirap makita ang red flag sa kung minsan. So, ayun. Pagaling yung technology, kaya mas importante na yung mindset natin is maging aware, maging vigilance tayo online. Okay. So ayan. So kung advance ang attackers, dapat advance din ang defense natin So dapat mag-start from us, sa atin mismo. So in this slide, key defense steps, ito yung dapat na starting point natin as an individual para madepensahan natin yung sarili natin from scam, from hacking at so whatsoever. So this slide emphasizes practical, simple defenses strategies. So look for HTTPS or i-verify natin yung mga links and websites na pinapasukan natin or pinupuntahan natin. Look for HTTPS and never open suspicious URLs. Another one is kailangan natin gumamit ng secure payments. Pag-ingatan natin yung credit card or mobile wallets natin, etc. And yung gift card requests, ito panahon to ng mga scam. Ngayong season na to panahon ng mga scam. So beware and mag-ingat-ingat tayo sa mga gift card requests. Kanina lang may isang kilalang cybersecurity professional sa Pilipinas. And nakita ko sa post niya kanina,
parang tumawag sa kanya yung BPI, nagtatanong ng information and tinatanong siya kung gusto niyang mag-upgrade or magdagdag ng parang amount doon sa credit limit niya. And with that, nag-oo siya. And then tinanong siya kung ano yung tinanong siya about his personal informations and nung syempre alam niyang scam yun eh. So sinasakyan niya until such time na tinanong niya na ibigay na sa kanya yung link ng scam or yung scam link para mas mabilis yung transaction. And after niyang sinabi yun, naputol yung linya, hindi na matawagan yung number na tumawag sa kanya to get those information para mapataas yung credit limit nila. So usong-uso yan ngayon sa panahon na to, gift card requests. And nandyan din yung strong password plus MFA, dapat sa lahat ng mga ano natin, lahat ng yung password dapat natin, 'di ba? Wag na wag kayong magpapalit ng password kung yung notifications is through paano ba 'to explain na John Ray? Strong password plus MFA. So make sure lang na naka multiple authentication or dual authentication yung mga accounts nyo. For example, yung Facebook, pwede kayong maglagay ng MFA through like Microsoft and Google MFA. So free naman yon. Make sure para dual purpose or kung ma-hack man yung Facebook account nyo or for example any accounts online, mayroon pa kayong way para ma-protect yung sarili nyo or yung account nyo. So So, kung pag nag-send ng MFA sa inyo, then alam nyo hindi kayo yung nag-login. So i-deny nyo lang yung request to login. So ayun yung gamit ng MFA. yep. And of course, ano na, let's make it into our habit na i-monitor natin lagi, regularly, yung account natin para ma-check kung may mga unauthorized charges, unauthorized activities, or changing of passwords sa mga accounts natin. So always monitor regular your account. So And yun nga yung mindset as a defender. Pag yeah, na-practice natin yun, no, magiging ano na kayo, lagi nating itatanong, legit ba to? Di ba? Mas maganda na yung natatanong mo na napag-iisipan mo, hindi yung pagsisihan mo sa mali. So correct. always think twice or times like 10 times siguro. Mhm. And just to make sure. Ayan. So sa mga Shop Smart naman, kailangan gumamit tayo ng mga official apps and avoid yung shady stores. At wag din nating i-save yung mga card details natin sa mga online apps. Ayun. Sabi nga ni John Ray, these habits will drastically reduce yung personal risks sa mga hacking activities. So next slide. Yan, so key defense steps. So enchant monitoring. So ito naman is for enterprise. So baka kahit a layman's term na lang natin para sa mga viewers. So ayun, ensure 24/7 visibility even during holiday season. So yung mga GCash transaction natin, make sure na chine-check natin pati yung mga text messages. And then MFA everywhere across critical systems. So ito naman is dapat yung mga accounts natin online is mayroong MFA, naka-enable yung MFA. Then seasonal awareness campaign. So tulad ng ginagawa natin ngayon is for awareness, especially holiday season. Then patch and harden system. Ito naman mata-translate natin as yung mga phone or laptop natin, make sure yung security patch is or yung mga security update is updated. Then threat intelligence sharing.
I guess yung mga like yung CICC sa mga like sa GMA at sa ABS naglabas na sila ng awareness, di ba? So yun na yung gamitin nating threat intelligence. So na to know kung ano yung mga possibly ways ng scams ngayong holiday season. Then proactive detection, like yung mga transaction siguro. So maging proactive lang tayo na i-check yung mga transaction natin sa ATM, ganun. So, yun. Next. So, last slides. Ito na, sir. Nakamute po. Yes. Ayun, so pang last slide na natin ito sa Janray, ano? Ito yung parang key lessons natin for a safe Christmas. Ayun, so keep Christmas safe. Alam naman natin na dapat ang Christmas masaya at lahat, well, sabi nga ni Enrile, gusto niya happy tayo. So let's make our Christmas season memorable and happy with our family. So dapat maging alerto tayo and prepared. Update natin sa mga devices natin, pwede nating update yung software. Sa mga Wi-Fi connections natin sa bahay, secure natin yung network. Always change your password para hindi basta-basta siya uh, mapasok. And of course, verify your merchants online. So, wag lang basta-basta magbigay or pumunta sa isang app kung tingin niyo naman hindi siya legit. Okay? And of course, make informed decisions. Avoid natin yung mga deals na well, mga deals that look unrealistic, and let's always use secure payment methods. Yun, siguro sa questions na tayo, sir. Baka may questions, sir. Okay, so before we end up, I think may mga questions sa FB yata, John Ray. Paano ko ba ano yung FB natin? Mga questions. Si Ma'am Len. Ay, wala Ma'am si Len, can you please help us? May mga tanong sa FB page ni Pixpro, please. So, wala namang tanong, no? Walang mga tanong. Well, kanina may nag-private message sa akin if you could provide daw real scenario sa Dre, parang ano nga yung word niya, real scenario or case study about dun sa mga na-scam na. Wala, hindi ko na makita. Pero kanina may nag-message sa akin eh. Ayan. So, ito, naglabas naman yung ating kapulisan about sa 12 scams of Christmas. Maraming different type of scams. So, I think yung travel scam nga, Sabi yung ni John Ray, sabi ni Jupit, Despi, can the resource persons share use cases po? yes, case. Yung ano, yung nasabi tulad kanina, yung for example sa travel scam, ngayong holiday gusto nating pumunta sa Baguio for example, then maghahanap tayo ng mga transients and kung magta-transact kayo online, make sure na legitimate yung Facebook page, legitimate yung tao, kasi merong mga fake page sa Facebook at once nakapag-down payment na kayo, iba-block na kayo kasi nga scam lang siya. So yung down payment nyo mawawala na. So masasayang. So take advantage na lang din yung secure parang insurance ni GCash pag magtra-transact kayo sa GCash. So mayroon silang parang scam protection. May additional cost lang pero pwedeng mabalik yung pera nyo as long as you have the
resibo or yung transaction or yung messages niya. Ayun. Actually, wala na akong makita mga questions diyan, pero pasalamatan lang natin ano, yung mga audience natin from Davao, from mayroon pa sa Palawan, mayroon sa Cebu, Sir Royden Rosiano, happy lang, walang weekend from Pix Pro CV, amping mga ka-Pix Pro, ano yung amping? Ayun, so Sir John Walden Castillo, good afternoon po. Salamat po, Sir Efren Martin Esteban, Sir Michael Reyes, Doc Perez, good afternoon po. So marami pa, tinatamad na ako. Question po, I tried using Gemini on checking if legit yung link or not and somehow na-verify niya na phishing yung link. Is it okay to often use it? I think yes, kasi nagbe-base din naman yung AI sa mga open source intelligence. So, yeah, yes. Yeah, oo. Pwede naman. Ayun, so maraming salamat po and have a nice weekend and hoping na actually this is our last ano no uh, uh, 21. ano nga to tawag dito John Ray? Ay, kwentuhan. Yeah, ito yung last na kwentuhan wherein sila Union yung magfa-facilitate. And see you again next year, ano, mga ka-Pix Pro. Thank you for joining us in today's session and wishing you everyone a safe, scam-free, and cyber-secure Christmas season. That ends our session and thank you and stay safe, everyone. Diba?